Pag-usapan pa natin ang mga pangyayari sa Heritage Night ng Cebu. Kasama si Mobile Journal, Merrimon Reyes. Merrimon, may hinala na ba ang mga opisyal, LGU officials ng Cebu kung sino ang nasa likod ng mga bandalismong ito? Pops J, yung mga sinabi muna ng acting Cebu City Mayor, currently ongoing pa kasi investigation. So hindi pa sila pwedeng maglabas ng kahit na anong leads or kung anong detalye man. Pero nung in-interview natin yung mga reps ng museums, at tansya raw nila, chances are baka teens to young adults yung mga gumawa nun. Kasi yun daw yung dami ng mga taong naging bisita during that night. And kasi sa ibang mga bansa, may maging dito, may mga pseudonym yung mga yan, yung tinatawag nilang tagging o bombing, makikita natin yan dito sa Metro Manila, may mga pseudonym sila and kadalasan may mensahe yan. Yes. Yun ba ay isa sa mga anggulong tinitingnan kung ano yung mga gustong sabihin nito? Actually, inaabangan nga nila kasi first time lang daw na nagkaroon ng ganitong parang pagpapakilala. Especially on a heritage night. Supposedly, you're appreciating kung ano ba yung meron doon. Kasaysayan, kultura, lahat-lahat. Pero nung kinagabihan daw na yun, biglaan na nagsilabasan na, uy, may nag-drawing dito, uy, may nag-drawing dyan. Tsaka nila nakita ngayon. So they're expecting or they're looking into it na baka after a few weeks, after a few months, either baka daw may protesta, baka daw may grupo magpapakilala. They're trying to send a message. At targeted, yung mga location, magkakalapit ba yung lokasyon? Yun din yung nakikita nila kasi parang strategic yung naging vandalism nila. Lahat ng heritage sites na yan, magkakalapit lang yan. At Heritage Night nangyari? Heritage Night. Kasi yung tour na yan, yung ticket na yan, para rin siyang may flow, may routine siya na punta ka dito, punta ka dun sa Jesuit House, punta ka sa Chinese Heritage Museum, bisita ka sa Basilica. Para siyang bisita iglesia ng mga heritage sites So walking lang siya. Yes. Tinahimingan. Yes, so parang binisita talaga nila yun. Intentional talaga. Yes, okay. And yung mga antique, meron daw mga antique na nagkaroon ng vandalism. Paano ang restoration nito? Anong plano ng LGU? May ganyan ba silang budget dahil baka magastos yan? Yun nga yung natanong natin. Especially dun sa antique furniture, yung dresser, collector's piece pa yun nung may-ari ng Jesuit House. Kaya sobrang sakit daw sa pakiramdam. Minsan wala ka ng remedyo dyan. Yes, Pops Jig. Mahirap Kasi yung marker doon na ginamit na yun, so sobrang kapal din niya, hindi mo siya basta-basta pwedeng i-repaint. Kahoy yun So either you have to sand it down, kailangan mong barnisan ulit. Hindi na original? Hindi na original. So yun yung kino-consider nila, iniisip nila kung paano gawin. Wala pong nasabing detalye ang LGU tungkol sa restoration, pero tulad nung sa Basilica, nirepaint na nila yung pader. Pero makikita mo pa, may bakas pa makapal yung pentel pen or yung marker na ginamit nila or pintura. Pero for the others, tinitingnan pa nila kung paano, anong gagawin daw nila doon, kung gagalawin pa ba nila since antique piece yun. Minsan kailangan mo ng consultation dyan sa mga eksperto. Okay, sakaling mahuli yung mga tao na gumawa nito, yung mga tao na nasa likod nitong mga ganitong klase ng vandalism, ano ang maaaring parusa sa kanila? Since ongoing pa yung investigation, wala pang malinaw. Pero meron kasi tayo yung RA 4846, ito yung Cultural Properties Reservation and Protection Act. Ang pwede kasing lumabas doon, depende sa damage na nagawa either doon sa lugar mismo, pader, antique furnitures, lahat ng kahalaga yung sinira nila. Yes. Ang either fees, penalties, pero pwede rin ang imprisonment. So I think depende na yun sa kung anong lalabas dun sa investigasyon at ano yung ipapataw na parusa. Alright, maraming salamat. Mobile Journal, Merrimon Reyes.